Ay, Pasko na naman. Nung nagdaang Pasko, ganito-ganito rin. Mamimili ka. At pilit ipinagkakasya ang kaunting mong pera. Ewan ko ba? Ang daming gastusin. Ang daming kailangang bilhin. Ay. Mababaliw na ata ako sa pagbabudget nitong kulang-kulang mong padala, Manuel. Alam mo namang, ngayong Pasko, ang daming dapat bigyan ng regalo. Mula sa pamangkin mo, inaanak mo, kapatid, kinakapatid, at si mama at si papa. Kulang na lang ata. Bumangon niya mga kanunuan mo para humingi sa atin ng regalo eh. Buong akala nila nagsiswimming tayo sa pera. Halos wala na nga tayong pang Noche Buena. Nagkakanda kuba-kuba na nga ako sa kakakarga nitong pinamili ko. Tapos, pagdating mo dito sa bahay, ayan na. Naghihintay na sa'yo ang sangkatutak na bills. Sa kuryente, sa tubig, sa telepono, lahat-lahat na lang. Akala ko ba, Manuel, kung nag-abroad ka, giginhawang buhay natin. Eh, mas mabuti pa yung andito ka. Kasi nakakaraos pa tayo eh. Hindi pa ako namumroblema ng ganito. Parang pasan ko na ata ang mundo sa sitwasyon kong ito eh. Ay, mag-aalas 9 na pala, kailangan ko ng maligo. At magpapamedical pa ako. Ayan. Ay, naku, dagdag gastos na naman ito. Pero sige na lang, at least, pag nakalabas na ako, dalawa na kami ni Manuel, luluwang-luwang na rin ang kalagayan namin. Yun nga lang, para ka rin dumaan sa butas ng karayom, sa dami ba naman ng papeles na kailangan mong i-process. Ay, naku, ngawit na nga ang pa ako sa kakapila eh. Para lang makakuha ng passport. Ang visa ko naman, hanggang ngayon, wala pa ring visa. Ay, naku, bakit ba kasi ang hirap-hirap ng buhay? Bakit ba kasi ang hirap-hirap ng buhay dito sa Pinas? Ang alat? Ma? Anak? Merry Christmas! Huwag kayong mag-alala. Malapit nang umuwi si Papa. Magkakasama na rin tayo. Hindi ko na kaya dito. Mahirap ang buhay dito. Akala lang ng iba, madali ang mag-abroad. Oo nga't malaki ang sweldo. Patayan naman ang trabaho. Kailangan, masipag ka. Extra job dito, sideline doon. Mamamatay ka sa lungkot. Lalo na pag winter. Dinadaan ko na nga lang sa pagtatrabaho at minsan pag-inom. Para malampasan lang ang lungkot. Matagal ko nang gustong ipagtapat to. Kaya lang ayoko maglalaki ni Aika. Sana ganyan lang kadali, no? Sana ganyan lang kadaling sabihin sa asawa at anak mong totoo. Di sana ako naghintay dito ng 10 taon. Nakauwi na sana ako. Kapiling ko na sana ngayon ang mag-ina ko. Pero hindi ganun kadali. Lalo na't ikaw ang inaasahan nila. Kahit na ilang Pasko ko nang pinapractice ng linyang yan, hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi. Araw-araw napapatanong na lang ako sa sarili ko. Tama kaya naging desisyon ko? Tama kaya ipagpalit ko ang propesyon ko sa green money? Tama kaya ipagpalit ko ang pamilya ko sa magandang kinabukasan? Marahil, tama ako. Tama akong hangarin ang magandang kinabukasan para sa pamilya ko. Pero nagkamali siguro ako sa desisyon kong iwanan sila. Doktor ako sa Pilipinas. Nag-aral ng nursing para makapag-abroad.
Para kumita ng triple. Kaya lang, nadali ako ng malas. Naloko ko ng agency ko. Akalain mo, janitor pala nakalang trabaho sa akin. Siyempre hindi ko tinanggap. Tinakasan ko employer ko. At doon ako nagsimulang mag-TNT. Namasukan akong private nurse. Pero nahirapan ako makapasok. Hanggang sa natanggap akong private caregiver. Hindi ko masikmura. Pero, pinilit ko na lang. Ganyan pala kapag irregular migrant ka. Wala kang karapatang pumili ng trabaho. Hindi ka basta-basta nakakagala. Dahil wanted ka ng immigration. Kaya pwedeng magreklamo. Kundi kaya ako nag-abroad. Sana doktor pa ako. Sana yakap-yakap pa ang aking mag-ina. Si Amanda. Si Aika. Ma. Anak. Merry Christmas. Balang araw, magkakasama rin tayo. Kunting tiis pa.